nag-submit. This one is from, check natin ulit kung sino. Raymond John Rodriguez Vergara. Para sa akin parang reminds me of the Winamp application dati. MP3 player, parang ganun. Or some other players also na parang ganyan yung itsura. But anyway, um, I think siguro minsan pag nagde-design tayo, hindi ibig sabihin na napakaganda ay would count as a dashboard. Imagine this is something about something serious, parang regarding flood control projects and mga possible anomalous projects, parang ganyan, di ba? And so, we would expect something na formal or parang at least decent tingnan, parang ganun. This one is good if your topic is like related to music or something like that. Pero the overall view, it's really nice, but I think is not parang suited for the theme of the challenge, parang ganun. So very good for the user interface, but it doesn't fit the ano tawag dito, the overall should we say theme of the data, parang ganun. Okay, but yes, check, nakuha niya. Completion rate per project, nandito ba? Project distribution, plan versus yun. Total budget versus wala tayo no. So yun yung average turnaround time per year versus completion rate. Ayun, napakita naman niya pala dito yung TAT saka yung completion rate. Pero per year. Ang wala yung completion. At dapat kung ginawang completion to nung program name, check na kagad yun. Tapos, um, top 5 contractors. Ito, like yung comment ko dun sa mga dapat, this is good, kaya lang dapat lagyan ng pangalan na makikilala sila. Di ba parang ganun. So, ito yung problema. Tapos, okay lang naman sana kung nasa tooltip yung pangalan. So, yun, kung hindi nyo mailagay dito dahil masyadong mahaba, ilagay nyo sa tooltip. And then, turnaround time, okay yan, okay yan, okay yan. So, yun lang naman yung niya. Wala yung per year nung, ano tawag dito, flood control projects count. Parang ganun. Yan, nakafocus din to sa overview. Wala namang iba. Yan. Ito pala. Nasa baba. Okay, good. Nice. Kitang-kita yung Luzon, Visayas, Mindanao. Okay. Ayun, wala yung ibang sagot dun sa ibang questions. Yeah. So yun, next time, try to parang create user interface based on um, the data or yung parang overall na parang para saan ba siya, parang ganun, di ba? Para mas lalo mag-fit sa narrative na gagawin mo. And ayun, maglagay nga ng mga descriptions, insights, and then recommendations. It's always good to provide one kahit hindi humihingi. Kasi ano tawag dito, sometimes baka dahil hindi naman masyadong analytical yung iba nating stakeholders, yun ang problem, baka masayang yung opportunity na makita yung mga nakita mo. So, spell it out para mas maintindihan nila. Next, Christine Joy Reyes Pugayon. Okay, o diba? Total completed, wala rin si 11757, and I think hindi ko pwede ma-filter. Pero total projects year based on planned start date. Okay, good to. Kaya lang wala yung overall total, yun lang yung problema. Tapos top 5 contractors. Oh, kakaiba yung presentation ng top 5, no? Pero
I would suggest na dapat naka-pie chart kasi this is only a pie chart of parang yung kanilang sama-samang total, not with the overall, parang ganun. Tapos, ito, kung ito ay count ng projects, lalabas yung 11,757 sana. Nasagot na sana yung question na yan. Completion rate, okay to. Kaya lang, the 2022 lang. Pero, sige. Lalo't na naka-all naman. Uy. Based on year end, ano yata to? Completion date, parang ganun. Okay. Tapos, turnaround time, good. Okay. Yun, sometimes nilalagay nyo sana yung type of year na ginagamit niya. Ayun. Kasi merong 3 year yung bali 4. Yung planned start year, actual start year, planned completion date, and then yung year funded. Parang ganun, diba? Tapos, next page, wala na pala. Last year, So, ayun, may mga questions na I think na-miss yung opportunity masagot. Pero nice, very simple dashboard. Pero nag-stick siguro dun sa hindi lang nailagay lahat. Parang ganun. So, next time, may also good, may last refresh date. So, yan. Okay, next. Ayaw niya. Boom na natin. See, kanina tayo ngayon. Kay Christian Lozano. And there you go. Nice. May map ng Philippines. Contractor performance view. Okay. Filters nasa taas. Tapos slippage. Summary of projects. Medyo na-intriga ako dito. Ano itong 7-001? So, yan. Okay yan. Completed, ongoing, pending, incomplete projects. Okay, so I wanna see kung paano yung mga computations mo. Top 5. Legacy ang nasa ibabaw. Dapat ay SunWest. Pero, okay. By count pala to. Contractors. Wala pala. Dito pala tayo dapat sa overview. Ayan. And, yun putol yung numbers mo. So, medyo adjust natin yung size para magkasya. Hindi ganito na parang kinain yung Tapos, tingnan natin kung full screen kung mag-a-adjust. Hindi talagang ganun. Plant projects over the years. Okay, incomplete projects. Ayan, medyo lumayo siya dun sa top 5 questions. Pero I love yung ganito. Ayan, okay to. Completion, tama siya dun. Turnaround time. In days, kaso walang per year sana tong turnaround time. Okay to. Ito, 7. Kulang ng 2. Check your details. Tapos, yeah. Okay. Yun lang siguro. Be careful sa mga formulas ninyo, kung ano yung kinakount ninyo, and then, yun nga, focus dun sa top 5 questions na yun, or first 5 questions, bago mag-provide ng ibang visual. And, I hope sana yung map na ginamit parang nandito sa isang tab dito para mas naging informative. But anyway, yun. Okay sana yung mga gantong notes. Okay sa akin to. Yan. Tapos, ito yung average niya pala. Ngayon, meron pala dito. Okay, 93. Dapat ay 60, 68 yung mga lumalabas. Diba? Parang ganun. So, depende. Meron mga filters na gumagana? I don't think so.
Alright, so yun, yung mga base doon sa mga kulang and then yung mga ganitong minimum na, I mean yung parang minimal na, um, should we say, hindi naman siya errors, but ano, parang hindi lang naiayos, parang ganun, ay next time bago mag-submit, make sure na magandang tingnan, parang ganun, at hindi putol-putol, parang ganun. Okay, next. Alright. Ang ganda sana to. May mga strategic recommendations. Guys, ganito. Maglagay ka ng ganito. Pero, yun nga. Yung question number one. At saka ito, ano to? Ba't may error? Question number one. Di ba? Parang 11757. Wala dito. Meron siyang top 5 contractors. Good. Tapos, dito siya naglagay ng average turnaround time. Wag dito. Dapat nakahiwalay. Yung depende sa hinihingi. Count of project. Okay naman to. Pero, hindi part ng top 5 questions. Total project cost per program. Okay, good. Next page. Ito pala yung page 1. Ay, sum up na. Ito. Ginamit niya yung tinuro natin. Nice. I appreciate this. Parang nakita mo na, ano parang dito. Hindi pwedeng gamitin yung actual contract completion date kasi halos walang laman. Itong legislative district sa NCR lang kasi yun. Kaya ganun ka konti. If you're planning to add yung legislative districts ng ibang provinces and cities. Yan, makukompleto to. Project description, okay lang yan. Barangay code, so hindi lahat. Pero pwedeng gamitin yung information para mas malocate yung or ma-correct yung mga maling data. I mean, kulang or mali sa longitude latitude. Minsan, baka pati kulang sa province or city. Ayan, makatulong. Start date. Yan yung mga ongoing to mga to. And then, almost complete na to. Actually, makukompleto to. Isa to sa part ng ETL ninyo sa Power Query. Yan. So, good one. Pero dapat ito ay nasa huli siguro. Wala sa umpisa. Parang ganun. And yeah, next time, I will expect na, ano na mas malinis na. Pero gusto ko tong strategic recommendations. Ganun. And last for dispatch. This is from, kanino nga siya? Marian Rivera. Ayan, 11757, check! Kaso nasan yung kanyang per, ano, ito, yan, good. Question number 1, done. Top 5, Sunwest. Ito yung sinasabi ko guys, so, kung ayaw nyo ilagay dun sa ano, ganito yung gayahin nyo. Diba? Nasa ibabaw yung pangalan or pwedeng nasa ilalim, tapos yung presyo nandito. Pero kita pa rin yung bars, diba? Parang ganun. Tapos, ito, worth considering. Oh, di ba? Who's most at risk? Oh, di ba? Ito nga naman, parang ganun. Maganda yung may ganito siyang ginawa. Pero syempre, ano yung ginamit niyang basihan nung risk level, parang ganun. Kasi, ano, Pampanga, risk level 1, ano, parang 20 years niya at lubog ang Makabebe. Parang ganun. So, and then matagal nang lubog din ang Kalumpit. Kaya medyo, ano, double check yung ano mo, assessment ng risk level, parang ganun. Completion, ito, pero dapat ay, ito, yan, yan. Ay, kaya lang hindi pala to, funds pala to. Dapat ito yung ginamit mo dito, completion. Para dun sa question na number 5. Tapos, turnaround time, yan. Saka yung project cost percentage by program name. Wala dito. And, tingnan natin sa ibang page. Ito, map sana yung ArcGIS na yun. Okay, ano to? Nakikita lang yung mga tooltip na ginamit. I like the icons. Tooltips. And ano, parang siguro drill through to.
Ayan. So, siguro dito yun sa ArcGIS. Kaya natin matetesting. Okay. Yun lang. Dapat kumpletuhin yung ano, next time. Maganda rin yung ano, malinis yung paggamit ng ano. And then, gradients. I think gradients work here. Mahirap gumamit minsan ng gradients pero I think okay naman dito. Okay. And that's for our third batch.